Itutuloy pa ba natin, sir? Mag-deal ka na. Siyam ang kamay ng bangko, sir. Talo kayo. Nakakulong si kasamang Zhao Feng sa pinakamalalim na parte ng kasino. 24 na oras na armadong bantay. Lahat ng ipinasok namin doon dati. Naubos na. Siya na lang ang natitira nating koneksyon. Nasa panganib ang buhay niya anumang oras. Sa kasino ni Verdugo Zhao, pandaraya at tapang lang ang respeto. Sa investigasyon namin, isa lang ang taong pwedeng gumawa ng misyong ito. Taking Special Forces Reconnaissance Scout. Hanapin si Xiao Li, ang tunay na tagapagmana ng pandaraya. Siya lang ang may kayang pasukin ang lugar na to. Ikaw nga si Xiao Li. Makapal ang mukha mo. Nangangahas kang manalo ng 30 sunod-sunod sa teritoryo ko. Ang kasino ay negosyo. May panalo, may talo. Sige ka ka. Ha ha ha. May pandaraya ka at may tapang. Samahan mo ako. Ibigay ko sa iyo ang henel ng apoy. Lahat makukuha mo. May sinseridad ang boss. Wala akong dahilan para tumanggi. Ayos yan. Brother Lee, dumating ka rin sa wakas. Ano na naglagay ni Zhao Feng? Masama, nakakulong siya sa pinakadulo ng ika-6 na palapag. 24 na oras, 8 armadong gwardiya. Kung wala ang utos ni Verdugo Zhao, walang sinumang makakalapit. Pinahirapan na siya, pero hindi siya kumanta. Ni isang salita, wala. Gaano nakatagal? Kalahating taon. Ginagawa siyang kay ni Verdugo Zhao. Hinihintay lang kaming mapakita. Kaya huwag tayong padalos-dalos. Anong gagawin natin ngayon? General na ako'y nako. Ako ang habang papasok na ako ng mas malalim. Security, bantayan ang pagpapalit ng gwardiya sa ika-6 na palapag. Bawat grupo, bawat ugali ng tao, kilalanin mo ng husto. Kopya. Kuya Lee, may isang bagay kang dapat malaman. Hindi lang sa mga tagalabas naghihinala si Verdugo Zhao. Kahit sa mga malapit sa kanya, hindi siya nagtitiwala. May pinuno ng espiya siya, alias malamig na lawin. Siya ang naghahanap ng mga espiya. Napakalupit ng mga paa niya. Alam ko na. May ipinapasabi sa'yo ang matandang multo. Sabi niya, sa kasino, mayroong taong hinahanap mo. Mag-ingat ka sa kamay ng multo. May panganib na nakatago. Ang matandang multo, nasaan siya ngayon? 3 taon ng janitor sa kusina. Wag na wag kang magpapakilala. Boss Xiao Li, ipinagkatiwala sa'yo ang seguridad. Pero may manloloko sa kasino. Papabayaan mo na lang ba? Nasaan siya? Itong batang to, nanalo ng 200 milyon. Sundin ang batas, putulin ang kamay. Ikaw ang general ng apoy, ikaw ang may gawa. Halika dito. Yung lihim na marka sa barahang ito, ikaw ba o siya ang gumawa? Wala siyang kalyo sa kamay mula sa pagsasanay ng pandaraya sa baraha. Ni hindi niya marunong mag-shuffle ng basic, imposibleng manloko siya. Boss Asong Ulo, pinapanatili namin ang patakaran. Hindi para pag-initan ng inosente at sirain ang pangalan ng kasino. Utangina, sinasabi mo sa akin yan? Bago ka lang, sa tingin mo sino ka? Sa kasino, ayon sa patakaran, kung maulit pa to, hindi ako magiging ganito kabait.
Matagal ko nang gustong patalsikin, yang walang kwentang asong ulo na yan. Tama ang ginawa mo ngayon. Ang patakaran ng boss ay ang patakaran ng kasino. Simula ngayon, lahat ng hawak na security clearance ni Asong Ulo, lilipat na sa'yo. Ikaw na ang masusunod sa buong seguridad ng kasino. Salamat sa tiwala, boss. May salusalo sa wine cellar mamayang gabi. Formal kitang ipapakilala sa lahat. Sasama ka? Siyempre. Ginoong Xiaoli. Malamang nabanggit na sa'yo ni Chief Zhang ang tungkol sa akin. Isang araw kitang inimbestigahan bago ko nakumpirma ang pagkatao mo. Malamang isang araw mo rin akong inimbestigahan. Mas kalmado ka kaysa sa inaasahan ko. Sa ganitong lugar, ang hindi kalmado, hindi nabubuhay ng lampas 3 araw. Nandito ang kumpletong layout ng surveillance ng kasino. Pati ang mga butas ng mata ng gawin ng sistema. Ang kapatid kong babae, tumalon sa gusali dahil naloko ng kasino na to. Hindi lang ako nandito para sa misyon. Gaano karami ang alam mo sa sitwasyon ni Zhao Feng? Buhay pa siya, pero ginagamit siya ni Verdugoso bilang pain. Hindi niya ito gagalawin pero hindi rin hahayaan. Huwag kang magpadalos-dalos. Alam ko. Ano sa tingin mo ang plano sa salo-salo mamaya? Isang bangkete sa impyerno. Susubukin ka ulit ni Verdugoso. Magtutulungan sina Kamay ng Multo at Asong Ulo para ipahiya ka. At isa pa, Malamang ilalabas niya ang gamit ni Zhao Feng. sa harap ng lahat, tatanungin ka kung kakilala mo. Alam ko ang gagawin ko. Alam mo ba, sa harap ng lahat, Ang sabihin hindi mo kilala ang isang taong kilala mo. iba ang pakiramdam kaysa sabihing hindi mo kilala ang isang estranghero. Tulungan mo akong bantayan ang mata ng lawin. Iwasan ang surveillance niya. Ngayong gabi, aminin niyang hindi niya kapatid iyon. Ipakilala ko sa inyo. Ito si Xiaoli, ang bago kong general ng apoy. Simula ngayon, siya na ang masusunod sa security ng kasino. Brother Xiaoli, matagal ko na naririnig ang pangalan mo. Sana magkaroon tayo ng pagkakataong magsubukan ulit. Kahit kailan, game ako. Ang hindi ko lang alam, kung mananalo pa si Brother Xiao ng ganun kadali ngayon. Magsubukan? Ano sa tingin mo sa kanya? Tama na. Nakuha ito mula sa isang undercover na Chinese police. Napakatigas ng bibig. Kalahating taon nang nakakulong, ni isang salita wala. Nagmilitar ka ba? Hindi. Yung mga ganyan, ilang piso lang sa black market. Pwedeng pangtakot, pero hanggang dun lang. Boss, yung mga tigas na espiya, dapat diretso ligpitin na. Sinasayang lang ang resources, baka maging sakit pa sa ulo. Hahaha, ito ang pinagkakatiwalaan kong kapatid. Simula ngayon, tayong dalawa na ang magtatayo ng buong kasino na to. Kuya Ying, sinaliksi ko na lahat ng channel, public, internal, at black market. Wala ni isang file na tumugma sa taong si Xiaoli. Ang pagkatao niya, parang sadyang binura sa sistema. Kumpleto, walang bahid. Sobrang linis na pagkakabulan ng identity niya. Lalo lang nagpapatunay na may tinatago siya. O dahilan. So, sasabihin ba natin kay boss? Huwag, kampante si boss sa kanya ngayon. Kung magsusumbong ka, ang tingin lang sa'yo, nainggit ka. O gumagawa ng problema. Hintayin natin maka-ebidensya ako. Kuya Ying, paano nyo siya imbestigahan? Hindi gagamit si Xiaoli ng communication na madaling ma-intercept. Wala sa komunikasyon, tingnan ang kanyang mga nakakasalamuha. Kahit dealer, security, o tagahugas ng pinggan sa kusina. Lahat ng tinitigan niya, busisiin mo. Naiintindihan? Lahat ng anino sa kasino. Bantayan nyo ang bawat galaw ng kamay ni Xiaoli. Bawat sandaling mag-isa, bawat salitang binibitawan, ilista nyo lahat. Walang palalampasin kahit isang segundo. Kahit gaano pa magaling magtago ang thoughts, lilitaw rin ang totoong kulay niya. Nalaman ko na ang oras ng palitan ng shift sa ika-6 na palapag, Leech. Aw, 2:00 hanggang 2:00 white dress na madaling araw. May guard po sa harap ng maliit na darkroom. 3 minutong blind spot yun. Habang nagpapalitan, yung 2 guards, pareho silang nakatalikod sa pinto. Sa oras na yun, Paano ang sisi? walang butas ang sistema ng mata ng lawin. Hindi natin yan kayang butasin. Maliban na lang kung magalaw natin ang system sa backend. Pinag-aaralan pa yan ni Suman. Isulat mo muna yan sa ngayon. May nakausap ka na ba sa security team ng darkroom? Ni isa, wala.
Mga tauhan silang apat na apat kay Verdugo Zhao. Hindi nila kinakausap ang ordinaryong security team ng kasino. Dinadalhan sila ng pagkain sa loob. Si Verdugo Zhao lang ang sinusunod nila. Kaninong utos man, balewala sa kanila. Anong alam mo sa kalagayan niya ngayon? Hindi maganda. Nilalagnat ng mataas. Noong nakaraang linggo pa, narinig ko lang sa isang naghahatid ng pagkain. Leech, kaya pa ba niyang tiisin yan? Kakayanin niya. May isa pa akong napansin sa security team kahapon. Kailangan mong malaman. Asong ulo. Lihim niyang kinausap ang mga security ng kasino. Sinabing tagalabas ka. Hindi ka raw dapat pagkatiwalaan. Pag may pagkakataon, magpapasa sila ng balita. May makukuha silang kapalit kapag nagtagumpay ang plano niya. Nagtatanim siya ng espiya sa security team para bantayan ka. Hayaan mo lang siyang maghasik. Bantayan mo ang mga kinokontak niya sa security team. Ang impormasyong yan, magagamit natin sa susunod. Naintindihan. Xiao Li, noong natalo mo ko sa baha dati. Ngayon, isang laro lang, isang laban, talo't panalo. Ang taya, tig-isang kamay natin. Dagdag pa, kalahati ng karapatan sa factory mo. Tatanggapin mo ba? Boss, itong pustahan na sinimulan ni Kamay ng multo, pumayag na ba kayo? Ha. Sa kasino, tanggap ang pagkatalo. Buhay o kamatayan, tadhana yan. Saksi ako. Hindi mo kilala. Sige, pumapayag ako. Pero may isang kondisyon, gamit ang baraha ko. Ikaw, nagloko ako sa baraha. Wala pa akong kinalamang kalaban. Ang patakaran, gamitin si Suman. Ang lihim na marka ay nasa ikatlo at ikapitong baraha. Ang kanyang baraha, hayag na hayag sa'yo. Hoy, Xiao Li. Tanga muna ako. Ataya ko ang kanang kamay ko, at lahat ng shares ko sa kasino. Kakayanin mo bang tapatan yan? Tinatapatan ko. Buksan na ang baraha. Ha. Xiao Li, talo ka. Hoy. Nandaya ka. Pinalitan mo ang baraha. Walang bisa to. Tingnan mo iyang mga barahang yan ng mabuti. Nilagyan mo ng fluorescent na lihim na marka ang likod ng dalawang ito. Iyong contact lens mo, nababasa ang fluorescence. Kaya kita mo ang baraha ko, pero ako, bulag sa'yo. Pero ang nakikita ng lens mo, yung nasa partikular na anggulo lang ng fluorescence, tama? Noong binarkahan mo yan, ginamit mo ang kuko ng kanang kamay mo. Mula kaliwa pa kanan, kaya pahilis ang fluorescence. Ang baraha ko yari sa kawayan, masiksik kaysa karaniwang papel. Ang lalim ng tagos ng fluorescence, sangkatlo lang ng sa papel. Nakaset ang lens mo sa limitasyon ng ordinaryong barahang papel. Sa anggulong to, may nakikita ka ba? Akala mo kung anong nakikita mo, yun lang yung pinapakita ko sa'yo. Akala mo sigurado ka ng mananalo, kaya tinaya mo lahat ng meron ka. Boss, ganito talaga ang mga baraha mula pa noong una. Hindi ako ang nandaya. Yung pandaraya niya ang tinalo ng baraha ko. Pandaya ka pa, natalo ka. Ang yabang mo pang magreklamo? AME. Boss, panalo ko ang laro. Yung kamay niya, ipagpapaliban ko muna. Ngayon, kailangan ng kasino ng mga tao. Kailangan pa rin niya panagutan ang mga alibubunin ng isa. Sapat na yung leksyong to para sa kanya ngayon. Ha. Sige, marunong kang mag-isip ng malawakan.
Kumusta na si Xiaofeng ngayon? Buhay pa ang tao, pero hindi maganda. Ayaw papasukin ni Verdugo Zhao ang doktor. Ang tigas ng bibig nitong si Kumpar. 6 na buwan, walang imik. Pilit nilang pinarusahan, pero walang lumabas sa bibig niya. May kahinaan ba ang depensa sa loob ng kulungang yon? Wala. Buong lugar minamatyagan ni Mata ng Lawin, walang tagong sulok. Kung walang utos ni Verdugo Zhao, kahit general ng apoy ka pa, isang hakbang lang. Papatayin ka agad. Walang ulat, walang paliwanag. May isa ka pang bagay na dapat malaman. Sabihin mo, Nag-utos na si Verdugo Zhao. Kung walang impormasyon sa isang buwan, sa paligsahan ng hari ng sugal, ang publikong papatayin si Xiaofeng sa seremonya ng pagbubukas. Sa harap mismo ng lahat ng mga boss ng underground, para takutin ang lahat na nagbabalak na mag-traitor sa kanya. Gusto niyang ipakita sa lahat kung ano ang kahihinatnan ng pagtataksil sa kanya. gaano tayo katagal? 1 buwan. Kailangan kong tulungan mo akong alamin lahat. Ng kahinaan ng mga natitirang pangunahing tauhan ni Verdugo Zhao. Isa-isa ko silang pababagsakin. Matagal ko nang hinanda, yan para sa'yo. Nandiyan lahat ang mga kahinaan ng mga tauhan ni Verdugo Zhao. Gamitin mo to, isip lang. Hindi ng patalim o baril, pero may isa pa akong sasabihin. Ano yon? Hindi lahat ng taong nasa paligid mo ay kung ano ang akala mo. Xiao Li, ilang araw ka na rin dito sa kasino. Ito ang una mong totoong trabaho. Isang lumang kliyente mula Thailand. May transaksyon kaming 50 milyon. Dalhin mo si Asong Ulo at puntahan nyo sa border. Ligtas nyong iwi ang pera. Wala kayong dapat ipag-alala. Ibabalik ko ang pera. Wala itong magiging aberya. Boss, bago lang siya. Masyadong malaki ang transaksyon ito. Paano kung tangayin niya ang pera o makipagsabwatan sa pulis? Kung ako sa'yo, ako na lang ang manguna rito. Manahimik ka. Hindi pa tayo tapos sa huling ginawa mo. Sasama ka kay Xiao Li at siya ang susundin mo sa lahat ng oras. Kapag nagka-problema ito, pati ikaw, hindi ko palalampasin. AM. Kapag may kahina-hinalang kilo si Xiao Li, diretsahin nyo na. Bantayan nyo ring mabuti si Asong Ulo. Kapag nagtangka siyang magsariling diskarte, sabay nyo silang tapusin. Nandito lahat ang pera. 50 milyon, kumpleto. Nasaan ang kalakal? Ligtas yon. Pagdating ng pera, ihahatid namin. Alam mo na ang patakaran. Sa negosyo ni Boss Zhou, laging pera muna bago ang kalakal. Punyeta ka, pulis ka nga. Ikaw ang nag-ula sa pulis. Baliw ka ba? Pulis na. Itago mo pera. Pag pinaputok mo yan dito, walang lalabas sa ating buhay. Asong ulo, nung dumating ang pulis. Ang una mong naisip, hindi protektahan ang pera kundi barilin ako. Tapos, sikretong nag-text kay Boss Zhou para i-frame ako. Ano sa tingin mo ang gagawin sa'yo ni Boss pag nalaman niya to? Xiao Li, huwag, nagkamali lang ako ng isip. Paalang sa ating samahan. Samahan? Ikarga na ang pera pabalik sa sasakyan. Boss. Masyadong delikado ang taong to, si Xiao Li. Hindi namin makalap ang kahit anong background niya. Hanggat nandito siya, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Akala mo ba ako nakakatulog? Boss, may naisip ako.
May kaibigan ako. Siya ang number 1 na hari ng sugal sa Southeast Asia. Ang bansag ay kamatayan ng demonyo. Nakita ko ang daya niya sa baraha, hindi tradisyonal. Ito ay espesyal na paan para sirain ang mga lehitimong tagapagmana. Sinisira ang kalaban mula sa isipan. Pwede ko siyang imbitahan, warm up lang para sa paligsahan. Sa mesa ng sugal niya pipilitin ilabas ni Xiaoli ang tunay niyang kulay. Kung may itinatago talaga siya. Tiyak na madudulas, yan sa harap ni Suimian. Ano bang relasyon niyo? Ni Suimian? May utang na loob siya sa akin. Imbitahan mo siya. Gusto kong makita itong si Xiaoli. Kung ano ba talaga ang tunay niyang kulay. Ikaw si Xiaoli, ang ika-7 henerasyon ng Pandaraya. Alam mo ang pandaraya sa baraha? Nakilala ko na ang iyong guro. Pinadala niya ako para sabihin sa iyo to. Sabi niya, hindi napigilan ng Pandaraya ang kasamaan sa puso. Buhay pa ang taong gusto mong iligtas. Pero magkaibang bagay ang buhay at ang patuloy na mabuhay. Handa ka na ba? Maglaro tayo. Ang estilo ko ng paglalaro, hindi mo pa nakikita dati. Hindi ka naglalaro ng baraha. Ang nilalaro ko ay ang puso mo. Ang laban ngayong araw na to. Alo ka. Pero may oras ka pa para matuto. Sabi ng iyong guro, tiyak na matututo ka. Kasi yung estilo mo, gamit mo na noon pa. Hindi mo lang batid. Nabalitaan ko ang nangyari kay Suimian. Talo ka ngayon. Hindi pandaraya ang ginamit niya, kundi ang tao mismo. Alam ko. Nakita ni Verdugo Zhao ang lahat at tuwang-tuwa siya. Sa tingin niya, hindi ka Diyos, tao ka. At ang tao, natatalo. Ang taong natatalo, siyang mapagkakatiwalaan niyang gamitin. Anong sabi niya? Sabi niya, nakakaintriga. Sinadya mong matalo. Malala na ang lagay ni Zhao Feng. Nilalagnat na siya ng mataas. Nag-utos na si Verdugo Zhao. Wala kang nakuha sa kanya sa loob ng buwan. Papatayin siya sa harap ng lahat sa mismong paligsahan. Xiaoli, kailangan kong malaman kung ano ang plano mo ngayon. Sabi ni Suimian, ang target niya raw ay puso't isipan. Gusto kong matutunan yung ganoong klaseng sagot. Bakit? Kasi yan si Verdugo Zhao, hindi matatalo yan sa pandaraya sa baraha. Masyado na siyang maraming nakitang pandaraya, pero may isa siyang kahinaan. Mas pinagkakatiwalaan niya ang sarili niyang husga higit sa lahat. Yung sandaling iniisip niyang nababasa na niya ako. Yun ang pinakamapanganib na sandali para sa kanya. Ang tunay na dahilan kaya hinahanap mo si Suimian. Hindi lang to, di ba? Pinapunta ng master mo si Suimian. Hindi lang para matalo ka sa laban na to. Alam ko, may isang buwan na lang si Zhao Feng. Wala na akong panahon para magdahan-dahan pa. Ano nang plano mong gawin? Kay treasurer muna tayo magsimula, siya ang pinakagahaman. Ang taong sakim sa pera, pinakamadaling bitagin. Xiaoli, may isang bagay akong matagal nang gustong itanong sa'yo. Ano yon? Ikaw lang mag-isang pumapasa nito lahat, hindi ka ba napapagod? Napapagod. Par, binisita kami ng malaking tao. Pesensya na. Halika, maupo ka, maupo. Tito Kay, may negosyo akong gusto kong pag-usapan sa'yo. Anong klaseng negosyo? Pereng Chiao? Sige, sabihin mo nga sa akin. May malaki akong kliyente sa loob ng bansa. May hawak siyang 800 milyong idol fund. Gusto niyang linisin yun sa pamamagitan ng casino, ilipat sa overseas account. Normal na processing fee, 20%. Ang usapan namin ng kliyente, 30%. Yung sobrang 10%. Hindi kayo, maglalabas mo. Tig 40 milyon tayo.
Bok, napakagandang negosyo nito. Bakit hindi mo mag-isa lang gawin? Bakit mo pa isasama sa akin? Ako ang bahala sa seguridad at sa mga laro sa sugalan. Nasa kamay mo, Keishu, ang lahat ng channel para sa money laundering. Kung wala ang tulong mo, hindi mabubuo ang negosyong to. Isa pa, ang hasyan sa kita ang daan para tumagal ang samahan. Hindi ako gahaman na gustong suluhin lahat. Nasabi mo na ba kay boss? Ako na ang bahala sa'yo. 40 milyon. Mas malaki pa, to sa lahat ng naipon kong patong sa loob ng 10 taon. Six, Bok, ang bilis mong kausap. Gusto ko ang ganitong klaseng katransaksyon. Pasok ako sa deal na to. Eh di, kasado na, Keishu. Walang kamalay-malay si Keishu na ang pinasok niya. Ay isang bitag na sadyang ginawa para lang sa kanya. Mula sa sandaling ito, ang bawat hakbang niya ay nasa palad na ni Xiaoli. Mas mabilis ka kaysa sa inaasahan. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Ano yun? Inubis ang mataloy na pagkako. Lapit siya sa dulo. Burahin mo lahat ng konektadong digital footprints. Ginagawa na. Habang minamanaman ko ang galaw ng pera sa ibang bansa ni Verdugo Zhao, ano paano rin? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, nandito si Verdugo Zhao ng Skitlan. Isang plano na kahit ang pinakatiwalaan niyang tao ay walang alam. Mag-ingat ka. Nasubaybayan mo ba kung saan galing? Wala na. Salamat sa tulong. Hindi ako pumunta dito para sa'yo. Verdugo Zhao's accounts, libo-libo. Mahigit 200 bilyon kada taon ang nilalabang pera. Pero may isang problema, naka-encrypt ng triple military grade ang lahat. Kailangan ng physical na hard drive para mabuksan ang ikatlong layer. Lahat ng ebidensya madadakip ng sabay-sabay. Wala na siyang kawala. Nasa bulletproof safe sa opisina ni Verdugo Zhao. Makukuha mo ba? Makukuha ko. Yan, Chuan, sumali ka sa misyon na to. Dahil ba sa utos na nakataas? O may iba ka pang dahilan? 3 taon na ang nakalipas. Nabiktima ng scam ni Verdugo Zhao ang kapatid ko. 3 taon, hindi pa rin mahana. Naiintindihan ko na. Ako na ang bahala sa susunod. Paborito na ngayon ng boss ang batang yan. Lahat ng otoridad sa sugal at seguridad, nasa kamay niya. Kapag nagpatuloy to, maalis din tayo sa pwesto. Matutulad tayo kay Asong Ulo. Huwag kang magmadali, habang mas tumataas siya, mas lalong lumalaki ang mga pagkakamali niya. May napansin na ako. Sa tuwing nag-ikot si Xiaoli, laging mas tumatagal siya sa may kusina. May matandang tagalinis, si Laogi. Ano namang problema sa isang tagalinis? Walang normal na tao na maghihinala sa isang tagalinis. Simula ngayon, magtutulungan tayong bantayan siya, 24 oras. Bawat taong makakausap niya, bawat salitang lalabas sa bibig niya. Gusto kong malaman ko lahat. Hindi siya magkakamali? Gawin na natin. Ha. Miss Lin, 3 taon ng hostage si kapatid mo ni Verdugo Zhao. 3 taon na. Sino ka ba? Paano mo nalaman yan? Nandito ako para wakasan ang lugar na to. Matutulungan kitang iligtas ang kapatid mo. Pero kailangan ko ang hawak mo. Aano ka ba talaga? Ang taong magwawakas ng lahat ng to. Nasa pribadong hasyenda ni Verdugo ang kapatid mo. Alam ko ang lokasyon. Pero kailangan ko lahat ng record ng customer ng casino na hawak mo. Lahat ng impormasyon ng mga biktima. At ang kumpletong ebidensya ng mga modus ni Verdugo Zhao. Papayag ka bang makipagtulungan sa akin? Basta may ligas ang kapatid ko, gagawin ko ang lahat. Kailangan kong malaman kung bakit ka pumanig kay Verdugo Zhao. 3 taon na ang nakakaraan. Naloko ng kasino na, to ang asawa at anak ko. Tumalon ang asawa ko sa gusali. Kung nasaan ang anak ko ngayon, hindi ko alam. Nananatili lang ako dito, naghihintay. Naghihintay ng ano? Naghihintay sa taong may pagkakataon.
Ako na ang taong yon. Nandito lahat ng ebidensyang tinipon ko sa loob ng 3 taon. Mga record ng pagpatay ni Verdugo Zhao, listahan ng mga sinuhulan na opisyal, at ang kumpletong blueprint ng lock ng safe sa opisina niya, at lahat ng blind spot ng CCTV sa pribado niyang bodega ng alak. Kumpleto lahat yan. Salamat, Ginoong Chen. Ang buhay ko, gamitin mo na sa misyon mo. Ginoong Chen, hahanapin namin ang anak mo. Kuya Eagle, may nakuha na ako. Ito na ang matibay na ebidensya. Nahanap din sa wakas. Hindi niya alam na ang litratong ito ay bitag na sinadya ni Ahe para sa kanya. Naghihintay lang na mahulog siya. Boss, tingnan nyo, ito ang pruweba. Si Xiaoli ay espiya ng mga pulis. Dati siyang scout ng Special Forces. Tunay niyang pangalan ay Xiaoli. Boss, matagal ko nang sinasabi. Kaduda-duda ang batang to. Mag-utos na kayo agad. Walang kwenta. Dinadalaan mo ako ng peking litrato? Pinaimbestigahan ko na yan. Peking litrato yan. Bitag yan na sinadya ng kalaban para sa'yo. Ni hindi mo man lang alam kung ano ang totoo sa peke. Tapos sasabihin mo sa king espiya siya? Muntik mo na akong patayin. Sisirain mo pa ang negosyo. Paano ka ba naging pinuno ng espiya? Boss, akala ko lang naman. Lumayas ka dito. Simula ngayon, kalahati ng control sa surveillance ay kay Xiaoli na. Pag-isipan mong mabuti ang ginawa mo. Kumusta na ang investigasyon mo kay Xiaoli? Itong si MR Zhao. Ginamit namin lahat ng koneksyon. Pero wala talaga kami makuhang kahit ano. Siyang, hindi kailanman umiral sa mundong ito. Sinaliksik namin ang military files ng Special Forces. Wala siya doon. Mga tala ng pulis sa espiya. Wala siya. Lahat ng koneksyon sa black market at mundo ng sugal. Sinaliksik namin. Pero wala pa rin siya. Ang isang taong ganito kalinis. Ang kawalan ng impormasyon mismo ang sagot. May isa ka pang imbestigahan. Sa mga special operation files ng Chinese police, mayroon bang misyon na may codename na ulo ng dragon? Sa klasipikadong files na yan, kailangan ko ng oras. At long-aw. At iyong bihag na pulis. Ilipat sa unang araw ng paligsahan. Ibitay sa harap ng laha. I live stream ang laha. Gusto kong makita ng lahat ang mangyayari sa mga nagtatraidor sa akin. At ang lahat ng gustong sumagip sa kanya ay mapipilitang sumugod kung saan sila pinakamahirap gumalaw.
Sa wakas nahuli rin kita, Kunzi. Ikaw, si Xiaoli, at iyong pulis na nakakulong diyan. Isa lang kayo ng Special Forces Unit, di ba? Ang tigas din ng bunganga mo. Boss, nahuli ko ang kasabwat ni Xiaoli. Dalhin mo sa opisina ko. Dalin na yan. Suman, may kailangan akong ipagawa sa'yo. Ano iyon? Nadakip si Kunzi ni Asong Ulo. Dinala kay Verdugo Zeo. Tingnan mo nga para sa akin. May palihim bang nailipat si Asong Ulo ng pera sa kalahating taon? O may kinontak ba sa labas ng bansa? Anong nasa isip mo? Galit sa akin si Asong Ulo. Pero mas takot siyang mamatay, takot na dalhin doon kay Verdugo Zeo. Siguradong sasabihin niya ito na para bang loyal siya sa boss. Samantalahin niya ito para apakan ako. Kailangan kong maunahan siya. Ipaalam muna natin kay Verdugo Zeo na siya talaga ang may sala. Naiintindihan ko. Bigyan mo lang ako ng 10 minuto. Boss, matibay ang ebidensya. Kasabwat ni Xiaoli si Kunzi. Pareho silang galing sa isang Special Forces Unit. Si Xiaoli ay espiyang ipinadala ng mga pulis. Mag-utos na kayo ngayon at huhulihin ko si Xiaoli. Naglakas loob ka pa talagang pumunta. Boss, espiya siya. Kita nyo na. Boss, hayaan niyo akong ipaliwanag ang lahat ng ito. Magsalita ka, Kunzi. Siya ay kahina-hina ng tao na natuklasan ko sa security team. Pinaghihinalaan ko siyang may lihim na koneksyon kay Mata ng Lawin. Kaya palihim ko siyang sinusubukan sa lahat ng oras na ito. Nandito sa BSC na ito ang mga ebidensyang nakalap ko. Asong Ulo, akala mo may hawak ka laban sa akin. Ang totoo, yung hawak mo ay ang pain na sinadya kong ilabas. Boss, huwag maniwala. May laman pa ang USB niya. Boss, itong si Asong Ulo sa loob ng kalahating taon. Naglipat siya ng 12 metro sa labas ng bansa. At may 3 beses pa siyang lihim na tumawag. Sa isang amadong pinuno sa kailan. Ang usapan ay kung paano ibenta ang deployment ng seguridad ng kasino. Sa mga kalaban, hindi dahil protektahan ng kasino kaya niya dinakip si Kunzi ngayon. Para siraan ako at makatakas sa bulog, boss. Kasinungalingan. Boss, kasinungalingan ito. Ikulong nyo siya. Walang makakalabas ng walang utos ko. At huwag niyong bibigyan ng pagkain o tubig. Kunin mo na ang tao mo. Kaishu, kapag nalaman ito ni boss. Impossible. Hindi ito maaari. Siguradong may problema kung saan. Boss, maawa po kayo.
Boss, pinaimbestigahan ko kay Jiang Chuan ang daloy ng perang yan. Nilinaw ko na lahat. Xiaoli, ikaw, Ang perang yan ay bahagi ng mga asset na ninakaw ni Kaishu sa mga nakaraang taon. Akala niya sa ganitong paraan, mailalabas niya ng patago ang pera. Ang laman ng ETC na to ay ang kumpletong record ng mga ninakaw ng asset ng kasino sa loob ng maraming taon. hindi. Si Xiaoli ang nag-from sa akin. Boss, magtiwala po kayo sa akin. 20 taon na akong nasa tabi ninyo. Kaishu, nasa iyo pa ang kumpletong talaan ng money laundering ng kasino at ang encryption rules ng Core Ledger hard drive. Ito ang pinakamahalagang bagay ngayon. Kailangang malaman ito ni boss. Ikaw ay. Boss, ako ang sasalo sa mga hawak ni Kaishu na talaan at ledger rules. Ayusin ko ng malinaw ang lahat ng talaan. Ilipat si Zhao Feng sa aking pribadong wine cellar. Dagdagan ang tauhan, bantayan 24 oras. At pagkatapos, papuntahin at kunin si Xiaoli. Maupo ka. 6 na buwan kitang inimbestigahan. Alam mo ba, umaasa talaga ako na sa huli. Mali pala ang hinala ko. Naging mabuti naman ako sa iyo, hindi ba? Ayaw mo ba siyang iligtas? Ikulong mo, sa araw ng pagbubukas ng paligsahan ng hari ng sugal. Sabay ko silang papatayin sa harap ng lahat. Para makita ng lahat ang kahihinatnan na nagtataksil sa akin. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Sugurin na natin sila ngayon din. Bahala na, laban na lang kung laban. Kumalma ka. Kung susugod tayo ngayon, hindi lang natin maliligtas si Lige. Mabubuko pa tayong lahat. Wasak ang buong plano. So, manunood na lang ba tayo? Ikinulong ni Verdugo Zhao si Xiaoli. Pero hindi pa siya nag-uutos ng pagpatay. Ibig sabihin, naghihintay siya. Naghihintay na magkagulo tayo, magpakita ng kahinaan at magsilabasan. Kaya hindi tayo pwedeng magulo. Anong gagawin natin? 7 days na lang ang paligsahan ng hari ng sugal. Hindi na tayo makakapaghintay. Bigyan natin siya ng kahinaan, isang peke. Pero sapat para maniwala siyang totoo ito. Kailangan kong may gawin sila, Ogi. Pero pagkatapos mong gawin to, sa mata ni Verdugo Zhou, ganap ka ng traitor. Wala ka ng atrasan. Sabihin mo. Anong gagawin ko? Kailangan mong harapin si Verdugo Zhao. Sabihin mo sa kanyang ikaw ang tunay na traitor. Na matagal kang nagtago sa tabi ni Xiaoli. At alam mo ang lahat ng plano niya. Magsusumbong ka. Ibigay mo kay Verdugo Zhao ang peking impormasyong inihanda natin. Kailangan maniwala siya na si Xiaoli ay may binabalak na bitag laban sa kanya. Tama. Pero peke ang bitag na yun. Yun ang gusto nating paniwalaan niya. Sa ganitong paraan, susunod siya sa direksyon natin. Palalayain niya si Xiaoli para bantayan. Imbes na ipapatay agad. Paano kung hindi maniwala si Verdugo Zhao? Kakagat yan. Kasi sa totoo lang, gustong-gusto niyang maniwala na may nag-traitor kay Xiaoli. Ang mga ganyang tao, sila mismo nagpapaloko sa sarili nilang ambisyon. Tama ang impormasyon, boss. Pulis na undercover si Xiaoli. 3 taon ko siyang sinundan. Akala niya tauhan niya ako. Pero sa inyo ako. Sa loob ng lihim na report na to,
Lahat ng komunikasyon niya sa mga pulis at plano niya, nandito. Nandito rin ang mga plano niya sa operasyon. Magaling. Magaling ang ginawa mo. Palayain na si Xiaoli. Boss, ibig niyong sabihin, kahit alam kong espiya siya. Hahayaan natin siyang manatili dito? Isipin niyang naloko niya ako. Para mailabas niya lahat ng nasa likod niya. Manatili kang tauhan niya. Ipagpatuloy mo ang pagpapadala ng mensahe sa kanya. Pero ang sasabihin mo, manggagaling sa akin. Naiintindihan ko. Hindi alam ang report na nasa kanila. Pinikin namin ni Nasuman at Aihe. Bawat impormasyon dito, gusto ni Xiaoli na malaman ni Verdugo Zhao. Kasama na diyan ang sinasabi nilang plano sa operasyon. Isang masusing pinaplanong bitag yun. Inihanda para lang kay Verdugo Zhao. At ang tunay na nagmamanipula, simula sa pulpa, si Xiaoli na. Xiaoli. Mali ako sa'yo, Laogi. Yang matandang yan, siniraan ka sa harap ko. Sandali lang. Matanda na ako, napakaduda ko. Boss, di na kailangan humingi ng paumanhin. Naiintindihan ko, nagdududa ka para protektahan ang sarili mo. Ikaw ang pinagkakatiwalaan kong kapatid. Hindi na maulit ito. 5 araw na lang bago ang paligsahan. Ikaw pa rin ang asahan ko sa lahat. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Papasok na tayo sa huling yugto. Kailangan nating makuha ang core ledger hard drive at mabuksan ang safe. Kailangan natin ang jade ring ni Verdugo Zhao. Nasa loob niyon ang chip. Kung wala iyon, hindi mabubuksan ang safe. Suman, kailangan kong makita si Suimian kahit isang beses. Nasa labas siya ng Casino City ngayon. Ako na ang bahala. Noong huli mong sinabing ang tinatamaan ay ang puso ng tao, may naisip ako. Ano iyon? Hindi lang basta puso ng tao ang tinatamaan mo. Ang tinatamaan mo ay ang mismong bagay na gusto ng tao. Pinapaniwala mo ang kalaban na nababasa mo na siya. Kapag lubos na siyang nag-relax, saka mo lang ilalapag ang baraha. Pero may isang bagay pa akong di maintindihan. Paano tumira? Ng taong ang sarili niya lang ang laman ng puso niya. Si Verdugo Zhao ang sinasabi mo. Hindi mo kayang tirahin ang puso ng ganoong uri ng tao. Dahil wala na doon ang puso niya. Pero may isang bagay siya. Isang bagay na kailanman ay di niya binitawan. Ano? Takot siyang matalo, pero hindi sa sugal, kundi sa harap ng mga sumusunod sa kanya. Ay ang matalo sa harap ng lahat ng sumusunod sa kanya. Nang makita siya ng lahat. Ang ganong klaseng pagkatalo ay mag-alis sa kanya ng lahat ng kontrol. Gagawin niya ang kahit ano. At sa sandaling yun na ang pagkakataon mo. At iyon din ang pinakamapanganib na sandali para sa'yo. Naiintindihan ko na. Ito ang iniwan sa'yo ng master mo. Sabi niya, kapag umabot ka na sa puntong ito, dapat mo nang gamitin ang barahang ito. Kumusta na siya? Sabi niya hihintayin kanyang bumalik. 2:00 na madaling araw. Panandalyang natahimik ang lungsod ng sugal. Inalis ni Verdugo Zhao ang security sa 7th floor. Nagpadala ng mensahe si Laogi. Sabi siya raw ang nag-ayos nito. Para bigyan ng pagkakataon si Xiaoli. Inisip niyang sasamantalahin ni Xiaoli ang pagkakataon. Huhulihin niya ito ng akto. Alam ni Xiaoli na ito ay isang patibong. Dahil ang kailangan niya ay hindi ang lihim na makuha ang hard drive, kundi ang hayagang pagpasok dito. Gamitin ang inaakala ni Verdugo Zhao na nakikita niya para takpan ang tunay niyang pakay. Tahimik at magaan ang yapak ni Xiaoli sa pagpasok ng opisina. Mabilis siyang lumapit sa safe, pinindot ang kode at may malakas na click. Lidge, nakatingin siya sa gitgis ng kwarto. Gumagana lahat ng nakatagong kamera. Na-jam na ni Lao Chen ang recording ng audio. Dito ang umakalay ang wheels. Kinuha ni Xiaoli ang miniature duplicator at isinalpak sa hard drive. Mabilis ang takbo ng progress bar. Sabay niyang sinadyang guluhin ang mga pera sa loob ng safe. Para magmukhang pera lang ang habol niya.
Lubos niyang iniwasan ang kritikal na anggulo ng mga nakatagong kamera. Kaya sa video, mukhang ordinaryong tao lang siya. Isang sakim na magnanakaw na nagkataon lang. 30 segundo na lang at tapos na ang kopya. Pumalo sa 100% ang progress bar. Binalik niya ang drive, 2 supot lang ng pera. Isina ang pinto ng safe, mabilis na lumabas ng opisina, at naglaho sa pasilyo. Samantala, sa CCTV room ni Zhao Tufan ngayon, pinagmamasdan niya sa screen ang likuran ni Xiaoli. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Hindi siya isang espiya. Akala niya nabasa niya si Xiaoli. Hindi niya alam na ito mismo ang gustong ipakita sa kanya ni Xiaoli. Kasamang Xiaoli, kumpleto na ang lahat ng natanggap na ebidensya ng krimen. Nakatayo na ang pinagsamang task force ng pulisya. Hinihintay na lang ang hudyat mo para umaksyon. Bukas na ang takdang oras ng operasyon. Sa oras ng pagsisimula ng huling laro ng paligsahan ng Hari ng Sugal. Chief Zhang, may isang bagay akong kailangan niyong gawin. Sabihin mo, Inilipat si Zhao Feng sa pribadong bodega ni Verdugo Zhu. Mas mahigpit ang depensa doon sa unang segundo ng operasyon. Dapat unahin siguraduhin ligtas si Zhao Feng. Hindi pwedeng gamitin siya ni Verdugo Zhu bilang panakot. nakagawa na ng espesyal na plano. Huwag kang mag-alala. Suman, Paglabas ng hudyat, 10 segundong makipag-ugnayan sa tech team ng pulisya. Iparalisa lahat ng TV at sistema ng komunikasyon ng kasino. Jen Chuan, I-freeze ang lahat ng account. Ako ang susundo kay Zhao Feng. Lin Weiwei, Makipag-ugnayan sa pulisya at i-lockdown lahat ng labasan. Wala ni isang taong makakalabas. Okay. Samahan ang espesyal na koponan sa pagsisiyasa. Alisin lahat ng panganib sa seguridad. Protektahan ang lahat ng ebidensya. Ahe, Ilantad siya sa media. Laugi, Kalmahin ang mga informer sa loob. Huwag hayaang makagulo sila. Xiaoli, itong laro ngayon. Matagal ko nang hinintay ito, putangina. Pa sa araw na to, itinaya ko lahat ng meron ako. Ikaw? Anong taya mo? itataya ko ang lahat sa akin para kalabanin ka. Ha ha ha, mga pangako. Yung mga patakarang itinuro sa'yo ng patay mong amo? Seg, ngayong araw, pagbibigyan kita. Magsisimula tayo sa baraha mo. Gigibayin kita nang wala kang masabi. At dadalhin mo, yang walang kwenta mong pangako diretso sa impyerno. Kopya. Zhou Binglun,
Alam mo ba kung ano ang pinakamalaki mong problema? Ano? Isang buhay kang nagsugal pero hindi ka kailanman naniwala na may taong gugustuhing magpatalo sa'yo. Dahil hindi mo talaga kayang paniwalaan na may mga taong gumagawa ng bagay na hindi dahil sa pera. Hahaha. Xiaoli. Akala mo ba nanalo ka? Ako ay undercover ng Chinese police, codename Ulo ng Dragon. Zhou Bingjun. Ikaw at ang buong imperyo mo. Ganap ng napapaligiran. Huwag kayong gagalaw. Ah. Magsibalik kayong lahat. Sinumang lumapit, ibaba ang baril. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Mamatay tayong lahat. Ar. Sag. Pre, nandito na ako. Pasensya na, natagalan ka. Tapos na ang misyon. Tapos na ang lahat. Panalo tayo. Hindi ko kayo binigo. Dalhin na ang first aid kit dito. Doktor, iligtas niyo siya. Kara, alis na, bilis. Xiaoli. Inalagaan kita ng mabuti. Bakit mo to ginawa sa akin? Dahil winasak mo ang buhay ng napakaraming tao. Sinira mo ang hindi mabilang na pamilya. Ako ay isang tagapagmana ng pandaraya. Pandaya para sa kabutihan, hindi pansarili. Pulis ako ng China. Tungkulin kong protektahan ang mga kababayan ko. Liege. Noong panahong yon, isa lang ang laging nasa isip ko. Ano yon?
Iniisip ko, kung hindi ko na talaga kaya at dumating ka. Ano kaya ang sasabihin mo sa akin? Yung mga salitang yon. Ang ginawa kong huling lakas. Ano sa tingin mo ang sasabihin ko? Maghintay ka pa, ilalabas kita rito. Yun na ang sinabi ko. Alam ko. Kaya nakayanan ko. Liege. Yung baraha, dala mo pa ba? Dala ko pa. Yung bigay sa iyo ng lolo mo? Pagbalik natin. Pupuntahan ko siya. Liege. Sa wakas, nakabalik na tayo. Nakabalik na. Ano na? Ang balak mo? Iwan ko na to. Dito na lang. Hanggat may ganitong lugar, may kailangang pumasok. Guro, pandayay walang hanggan.